So mga kababayan pala ito. So kanina pala 'no, yung kwento kanina, nung si Duterte po ay hinuli kanina sa Villamor Air Base 'no, sa NAIA Terminal 3. Actually napaka-ano nun, eh, napakagandang pagkakataon po nun at napaka-strategic po nun. Kasi po hinuli po si Duterte po sa airport. So hindi po siya hinuli sa Davao City kung saan nga po mas lalong magulo. So nakita naman po natin 'no na hindi makapasok yung mga hindi makapasok yung mga alalay ni Digong kasi nga tinanggalan ng pass. So ngayon, nung pagdating po ni Sara Duterte, kailangan na po talaga nilang i-transfer si Duterte papuntang Dahig. Kasi ayun po ay base po sa sa regulations kung paano po ginagawa po at paano sila-serve po yung arrest warrant. So ngayon, ang malupit po ngayon dito mga kababayan, ang malupit dito, 'di ba si Sara Duterte po susunod po sa Dahig. Ang ganda nun. Alam niyo kung bakit? Mas naka-focus ngayon ang mga Duterte para palabasin yung matandang Duterte. Especially magkakaroon po ng eleksyon, 'di ba? Ang ganda nun, pilay na po ang PDP laban. 'Di ba? Ninakaw na nga po nila itong PDP laban kanila Coco Pimentel, mas lalo pa napilayan ngayon, 'di ba? Alam niyo yung point dito mga kababayan, no? Kapag tinanong niyo po itong mga bobong mga DDS, hindi po nila alam yung proseso. Meron po tayong prosesong sinusunod. Hindi pwedeng proseso niyo ang gusto, hindi pwedeng ang prosesong gusto ninyo ang masunod. Meron po tayong proseso. Oh, kaya itong mga bobong mga DDS po kayo, mga bobo po talaga kayo. Wala po kasi kayong alam kundi patayan, 'di ba? Yung rule of law, yung jurisdiction, 'di ba? Pati yung SOP nga po ng international law, hindi ninyo alam. Kasi ang alam niyo lang patayan. Oh. Hindi, ngayon ang gusto ko ngayon sa inyo ano kayo, mag-rally kayo para mas maganda. 'Di ba? Tingnan natin kung hanggang saan yung due process sa agree. May due process pa tayong sinusunod. Hindi alam ng mga bobong mga DDS and mga kababayan. Ang alam lang po nila magmura tsaka pumatay ng tao. Asan si Bato? Ewan ko, di ko nga alam eh. Nawala bigla. Hindi. Ang alam ko si Bato, nagpasa siya ng certiorari kanina sa Supreme Court. Hinabol niya po kanina sa Supreme Court yung pag-file niya po ng certiorari. Certiorari. Di ba? Ang alam ko kasi nagsasarado po yung Supreme Court ng bandang alas 5. Hinabol po talaga ni Bato na may pasa po yung certiorari para hindi po para papalayain si Digong. O, di ba? So, ngayon ito, pakita ko sa inyo, no? Ito ngayon yung interview ni Sara kanina. Oh, tignan nyo to. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kasira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President Rodrigo Duterte. Pag umalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. So, narinig nyo ba? Medyo naghang ata yung laptop ko, no? So, ayan so sabi ni Sara, susunod daw po siya. Sabi Hindi ba tama yung naging proseso? Ba't ganito nangyari sa laptop ko? Bisit na to. Grabe yung StreamYard ngayon, no? Yung paghahang ng StreamYard. Sa warrant of Ay hindi talaga, dapat hindi talaga yan. Ba't ganun? Teka lang. Naghang yung StreamYard ko. Bisit na StreamYard to. Umalis ng bansa si President, former President Rodrigo Pag Duterte. umalis po, susunod po ba kayo? Nakakainis makinig kay Sara. Totoo yan. Nakakainis nga makinig kay Sara. Napaka-nonsense niya magsalita, no? Honestly, no? Actually, ang dami niya palpak dito. Pakita ko sa inyo maya-maya. Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Hindi nyo ba tama yung naging proseso sa warrant of Ewan ko lang kung anong klaseng abogado yung gagawin nila dito. Well, karapatan naman nilang
gumawa ng paraan sa pamamagitan nga po ng mga legal remedies. Pero ang hirap nito mga kababayan, ang hirap nito. Kasi po hindi po korte ng Pilipinas ang humuli kay Digong, international court po. So meron po silang sinusunod na sarili pong batas do'n, 'di ba? Hindi ko alam kung anong klaseng legal remedies. Once po na nahuli na po si Digong at naipasok na po ito sa dahig, hindi na po makakalabas ito, kailangan niyang tapusin yung kaso. Well, ano bang problema ninyo? Well, pagpasok po ni Duterte po sa dahig, kumpleto naman po na facilities do'n. 'Di ba maganda yung kwarto, aircon po aircon yung aircon po yung lugar, puwedeng mag-swimming, puwedeng mag-gym, o merong television, may internet. Yun nga lang nakakulong ka, pero maganda po kalagayan ni Digong do'n, 'di ba? Oh. Sa lahat ng sinabi ni Inday, diyan ako natuwa sa pagsunod niya kay, "Oh, no, pakulong ka na lang din kaya pala 'no?" Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the Oh, sige, sige. the Ano? defendant should be Oh, taken to a court. oh. A Kita mo sinungaling talaga 'to, eh. Alam mo diyan ako nainis mga kababayan, eh. Sabi daw po ng rule ng ICC, ang defendant daw po ay dapat dumaan po sa rule of court, local court ba ibig niyang sabihin dito. Saan mo nabasa 'yun? So, ibig sabihin hindi mo alam, 'di ba? Digong, don't drop the soap. Malay niyo baka mahuli na rin si Putin. Mag-69 sila do'n, 'di ba? 'Di ba sinungaling, 'di ba? Oh, Kasi nakalagay sa rules ng ICC. saang rules ng ICC mo nabasa 'yan? Ako binasa ko po yung rules ng ICC, wala po akong nakitang gano'n. uh, the the defendant should be taken to a court, a local court. Oh, local court. Sang binobola tayo nito. ICC International Court. Tapos ang sabi ni Sara, meron daw pong rules ang ICC na dapat daw po dalhin si Duterte ang isang defendant sa local court. Saan mo nabasa 'yon? Saan mo nabasa 'yon? Nagloloko tayo nito, yan ang problema sa'yo. Niloloko mo kami. Sabi ko sa inyo, bobo po maniniwala dito, eh. Hindi porket sinabi po ni Duterte totoo na, sinungaling po 'yun. Oh. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng warrant. Saan mo nabasa 'yun? Hindi nga. Nang-imbento si Kinemet. Nang-imbento ng sariling batas. Bobo talaga 'tong mga 'to, 'no? Actually, wala pang sumita dito. Dapat masita 'to. Mali-mali sinasabi nito. Saan ka nakakita? Hindi ko makuha yung logic, eh. Hinuli si Digong sa pamamagitan ng Interpol. Dahil po sa International Criminal Court. Korte po yun ng international. Tapos sabi nga po ni Sara, dapat duman pa local court. Saan mo nakita yun? Tanga. What were your instructions to your father? About the legal matters lang, no? So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Bibi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sana makausap din si... Yan kasi kanina po kasi nasa Terminal 3 nga po si Sara. Oo. Okay. Ay, hello po kay Oranbu. 94.3, maraming salamat. Hindi bansa ang ICC, Inday. Oo nga, no? Father? Yeah, and then sinabihan ko din siya na wag tumanggap ng pagkain sa katubig kahit kanino. I understand, nag-prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant, handa ng go bag. So, Bibi, hindi kayo pinapasok? Ano pong plano niyo dito ngayon? well, nag-aantay ako. Papasukin nila dahil gusto ko makausap personal mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko Oh, siya. isa pang tanga to. Sabi ko sa inyo, eh. Kapag si Sara Duterte po nagsalita, kung hindi niyo po may himayin, 'di ba matatanga po tayo dito. Sabi ni Sara Duterte,
choppy daw po yung signal dun po sa airport. May jammer daw. May jammer. Ganun ba katanga ang gobyerno natin na magkakaroon po ng jammer sa airport? Ay, ayan, ay, putang ina. Hindi, pasensya na. Alam ko ayaw nyo na nagmumura ako. Pero ang bobo po ng logic. Pag kayo po, nagkaroon po ng jammer sa airport, apektado po yung flights. Di ba? Ano yun? Hindi ko matawagan si FPRRD kasi meron jammer dun sa airport. May jammer sa airport? Puta, hindi nagbagsakan yung eroplano dyan. Kung tinanggalan, kung may jammer sa airport, ang dami pwedeng lagyan ng jammer sa airport pa. So, paano makapag-communicate po? Di ba? Paano makapagpasa ng tawag nito? Di ba, ng communication kung may jammer? Bobo! Sabi ko nga kanina, ano yun? May jammer sa airport. Ay, puta. Itsura pa lang. Batang excited siguro. Hay na naman. Di ba nakuha niyo yung point? Ang bobo, di ba? Wala, mahina lang ang signal. Yun lang yun. Mahina lang ang signal. Kung choppy yan, malamang chubby ka. Hindi. Kung choppy yan, mahina lang po ang signal. Oh. Pero hindi po pwede na magkaroon po ng jammer sa airport. Magbabagsakan po yung eroplano, napakadelikado po nun. Ay, tanga, di ba? Oh. Sabi, Ma'am, Duterte kami ma'am, kahit anong mangyari. Hindi namin siya iiwanan. Ano pong sabi Kahit sa anong mangyari, hindi namin siya iiwanan. maraming salamat. Oh, kung ito na mangyari, hindi namin kayo iwanan. O, sige nga. Sabi ni Attorney Raul Lambino, nag-grant na daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa Take mind, di ba? Tama, take mind, di ba? Tama ako, di ba? Palang electric current lang sa baha yun. Di ba? Tama ako, di ba? Kapag pag nag-jammer ka sa airport, apektado yung ano natin, yung sistema sa airport. Tama, di ba? Kasi di lang naman po kasi internet dito yung maapektuhan. Yung buong communications po. Kasi Tekemind, alam ni Tekemind yan. Kasi ano yan eh. Medtech. hindi Medtech. Ano yan? Tawag dito. Sa communications, nagtatrabaho yan si Tekemind eh. loob ng base at dyan sa airport. Kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. O kung Pilipino ako, hindi po ako papayag na meron 30,000 na namatay. Na kapwa ako Pilipino na mahihirap. Wala naman po sanang problema tungkol sa war on drugs. Kung meron po silang pinapatay whatsoever na high profile, 'di ba, na drug lord. Yung nga lang wala. Wala, 'di ba? Oh. Mas lalong di po ako papayag na meron pong bumaboy po sa Pilipinas. Kaya don't give me that fucking bullshit na Pilipino dapat sa Pilipinas ililitis. Hindi eh. Doon po final yung kaso eh. At ano ba sabi ni Digong? 'Di ba? Anong sabi ni Digong? Ang sabi ni Digong, 'di ba? Siya po ay naka-ready na humarap sa ICC. Nagmamadali na nga siya eh. 'Di ba? Oh. Oh, 'di ba? Oh, pero pwede maapektuhan din. Oh, 'di ba? 'Di ba? Oh, yan si Tekemind, sabi na nga ni Tekemind, 'di ba? Depende, pero pwede maapektuhan. Isipin niyo nga, 'di ba, pag lilipat nga kayo ng eroplano eh, bawal nga yung nakabukas yung cellphone ninyo, 'di ba? Ayun pa kaya, jammer pa kaya. Oh, 'di ba? Oh. Were you surprised? Di po tumakita po si Were you surprised by this scenario, or is it something that you expected? Oh, the moment that
I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do and all the research materials about Oh, di ICC. ba? Kita nyo, di ba? Meron daw silang book, meron daw silang research material, pero yung sinasabi ni Sarah, yung ICC daw dapat po padaanin sa local court. Ewan sa inyo. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRRD. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president itself No, regarding the matter? no, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the president, because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. Wala na nga, pinadala na nga eh. pinadala na nga mga kababayan eh. O, di ba? Message to BBM. If ever na madala ngayon sa Dahig si dating nga Pangulong Marcos, kailan po ba lang Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. At dating Pangulo na siya, Yes. very soon. Ano? Very soon, why? Ano tanong mo? PRRD. If ever Ano po nadala message niya niyo ngayon sa kay Dahig, PBBM? kailan po kayo susunod doon? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado ko. BBM message why? to Bakit why? BBM. Ha? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po ito? Oo. Very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. Oh, kita nyo, at bobo po talaga to, no? Sabi niya daw po, yung nakapag-file daw po ng impeachment, gamit daw po yung hearsay. Saan ka nakakita na hearsay na sinabi mo sa video na papatayin mo yung presidente? Sabi mo sa video, no joke, hindi ka nagbibiro. May nakausap ka ng hitman, papatayin mo yung presidente, papatayin mo si First Lady, papatayin mo si Martin Romualdez. So anong hearsay doon? O di ba? Boba, tanga. Ano daw? So ako sa comment ninyo eh. Di ba? Sabi, tingnan nyo, di ba? Bobo po talaga to si Sarah. Gamit daw po hearsay. So anong hearsay doon? I-recorded ng video yon. Sabi mo yun, di ba? No joke, papatayin mo yung presidente. Ngayon sasabihin mo hearsay? Hindi ko lang alam kung ito po yung kung ito yung magiging depensa mo sa impeachment court. Hindi ko alam kapag ito po ginawa mong ebidensya sa impeachment trial, matatalo ka dito. Matatalo ka dito. Ewan ko lang kasi malamang mukhang ito po yung sasabihin ni Sarah. Pag natuloy po yung impeachment trial po sa Senado, na yung hearsay nga daw po, paano mo ngayon i-justify na hearsay lang yung sinabi mo? Yung sa'yo mismo nanggaling yun. May sakit yun si Sarah. Oo nga, may sakit sa pag-iisip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumu-question sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service Message niyo to po the kay Filipinos. Message po kay PBBM. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. VP, can you confirm hindi ba kayo pinayagan pumasok or naghihintay kayo ng clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. VP Sara, bilang simpleng
Walang kuwentang pakinggan 'to si Sarah, 'di ba? Oh, isisingit na niya isisingit na niya sige nga, sige, continue. Mamamayari. Ano yung pwede namin magawa para kay Tatay Digong? Accountability, transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth, 'di ba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget, 'di ba? So, Actually, binasura na yung ano, binasura na sa ombudsman na yung kaso ni Martin Romualdez, nabalitaan niyo ba 'yon? So, kanina po kasi 'di ba alam niyo naman po na nag-file po ng kaso itong sila Topacio, 'di ba nung nakaraan, na what do you call this? Na regarding nga po sa budget. So, binasura na po kanina ng ombudsman yung final nilang kaso kay Martin Romualdez. So, ayun na yung sagot, Sarah. Yung accountability sinasabi mo about sa budget, binasura na po ng ombudsman. So, ngayon, yung hinihintay ngayon natin dito, yung sa Supreme Court, malamang ibabasura din po yun. Diba? At ikaw pa talaga ang may sabi about sa accountability. Ikaw nga may issue. PhilHealth? Alam niyo mga kababayan, no, ito sinasabi ko eh. Di ba, yes, Takero, napanood ko yun. O di ba, Patrick Lopez, di ba? Ito nga mga kababayan sinasabi ko eh. Ako po, beneficiary po ako ng PhilHealth. Di ba, nagagamit ko po yung PhilHealth. Kung meron man tao na magrereklamo, kung pangit na po ang pamamalakad sa PhilHealth, ako po yun. So, ano po nangyari sa PhilHealth ngayon? Pati po yung mga tao po na walang trabaho, yung mga indigent, pati PWD, tsaka senior, libre na po sa PhilHealth ng 1 taon. Kung walang pera ang PhilHealth, hindi po mangyayari po 'yan. 'Di ba? Issue niyo, bato niyo sa iba eh. Ano? wag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former president saying that Si Sarah pa talaga nagsabi ng accountability. Oo nga, 'di ba? Siya nga may issue eh. he had it coming? What's your message to the critics of your father that he had it coming? Sugal ng mga tao yun. There is no legal basis at all to turn over or to O, kita nyo, 'di ba? Sabi ni Sara Duterte, wala daw pong legal basis para i-turn over ang isang Pilipino. Alam nyo, alam nyo na yung sagot dito eh. Kahit hindi ko na sabihin eh. Matatalino naman po tayo eh. 'Di ba? Anong walang legal basis? 'Di ba sabi nga ng Supreme Court noong 2021, tayo po, 'di ba, ay pwedeng makipagtulungan sa ICC. 'Di ba 2021 po 'yun. At tayo po ay parte po ng Interpol. So meron pong legal basis. 'Di ba? endorse the president, the former president to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na para Wala. Ang point dito, matatalo kayo dito. Honestly. Honestly, mukhang ito in my own opinion, mahirapan po sila dito na ilaban ito sa dahig. So anong gagamitin po na legal basis ng mga Duterte para po palayain si Digong? Parang wala eh. 'Di ba? Wala eh. Mukhang malabo eh. 'Di ba? Wala. Yun, no. Tingnan natin. Walang utak talaga 'to, 'di ba? So 'yan na, so kayo po mga kababayan, no. So okay na po 'yan. So medyo alauna na po ng madaling araw. May lakad pa nga po ako mamaya, no. Mga alas 6 ata or alas 5 magigising pa ako. So yun mga kababayan, so kayo po no, ano po masasabi niyo nga po dito sa mga content ngayon natin at ano rin po masasabi niyo nga po dito kay Sara Duterte, 'di ba? Dito po sa kanyang pagsunod, 'di ba? Pagsunod niya po sa dahig. Well, sana wag na siya patakasin din doon. Pasensya na, inantok na talaga ako. So yun mga kababayan, no, so maraming salamat sa inyo lahat, kay Patrick Lopez, kay Edel Toto, hello po.